tuloy po yung ating forum. And joining us, mga ating bagong guests, si Dr. Loya Labi Etchaus, the President of FEU. Andito rin si Dr. Dante G. Guevara, the OIC and President of the Polytechnic University of the Philippines, or PUP. And of course, si Rosana Llanedo, the CEO of AHED Tutorial and Review Center. All right, before we go to our second topic, let's ask si Asik Labrador here. Ma'am, Mr. Tino, let me ask you this question. Tingin niyo po ba dapat i-control ang mga courses, subjects, or even the number of people who can enter different courses according to what the market would dictate? Kasi there's the mismatch yung laging pinag-uusapan na maraming pumapasok, for example, sa COM. Pero parang mas marami pa ang kailangan sa agriculture or entrepreneurship, for example. Or call centers. Or call centers, whatever. So, do you think that universities should be told na, dapat may quota kayo na ganito, liitan niyo yung enrollees sa ganito, or they should be given free rein to just offer courses? Well, if you ask me, actually, I and our organization, we have a problem with tying up the curriculum with too closely to the market, to the demands of the market, no? Kasi anong mangyayari diyan? Yung nangyayari na ngayon, no? Yung mga graduates mo, mag-aaral ng let's say nursing or caregiving, and then they go abroad because nandun yung market, no? And while on the personal level nakakuha sila ng trabaho, pero sa level ng society hindi nakakabuti sa atin. Halimbawa yung mga doktor natin o kahit na yung mga teachers or other professionals natin, they go where the market demand is, which is generally nowadays abroad, no? So kaya kami actually mas ang tingin namin sa curriculum, hindi lang to usapin ng pag-aangkop sa market, kundi kailangan curriculum na nakabatay sa sa isang naibang modelo ng national development. Largely we need to modernize our agriculture and to develop industries. So tingin namin dapat yung may curriculum na nakatali doon. Alright, let's ask naman si Ma'am Rosana of the AHED Tutorial and Review Center. Of course, siguro marami na rin kayo experience with adopting your tutorial service para makatugon doon sa iba-ibang mga curriculum sa mga schools. Ano po ba yung nakita niyong development over the past few years na in-offer niyo yung service? Well, for those na very high quality talaga yung level ng education, yung mga private schools na magagaling, laging naka-advance sila. Okay. Halimbawa, pang grade 3, ang ginagamit nilang materials or books pang grade 4. Okay. So may malaking disparity between studying for private schools and public schools? Actually, meron din. And also, ang ginagawa namin, itinuturo namin kung ano yung tinuturo ng school. Okay. Hindi kami, halimbawa, ito lang dapat ituturo natin. According to kung ano yung tinuturo ng school, yun ang sinusundan namin. Sige, let's ask her. Yes, I'd like to add na one thing na very, very important na makaka-improve ng education system natin ay to improve the skills and the knowledge of the principals, of the heads talaga ng schools. Kasi kahit na halimbawa, napagaling natin yung teachers natin, kung hindi sila guided properly or hindi ina-approve yung mga ideas nila ng very good principal, wala yun. Or halimbawa, kompleto ang mga classrooms natin. Yeah, kung hindi rin naman magaling yung teachers na guided by the principal, hindi rin. At saka, I think na dapat ang mga school heads ay gawing parang equipped like a CEO. Kasi kayang-kaya nilang paandarin HR, resource management, budget allocation, pag-hire ng magaling na teachers, pag-train, yung ganon. Fundraising also is very important kasi kahit na magaganda yung mga naiisip niyong projects, if wala naman kayong funds, diba? True enough. So, very, very important talaga yung teacher training. And may I say na kami ay merong leadership strategies for school managers on July 7 and 8. Invited lahat ng principals. Alright, astig. Alright, guys. Thank you. If you guys wanna get ahead, yes, tama. You can contact AHED Tutorial and Review Center at 426-0036 or 0917-891-1187 or visit their website at www.ahedph.com or email them at info@ahedph.com. That's right. And